Kilalanin ng pamilya ni Risa Hontiveros at ang kanyang magaganda at gwapong mga anak. Nagmula si Senator Ana Teresia Risa Hontiveros sa isang kilala at respetadong pamilya at siya ay isang dedikadong ina sa 4 na anak. Si Senri na kung tawagin ng mga supporters ay nagmula sa isang prominenteng angkan na may matagal ng marka sa serbisyo publiko, batas at sining sa Pilipinas. Ang kanyang lolo na si Jose Hontiveros ay naging senador at associate justice ng Korte Suprema. Ang kanyang naitaguyod na pamana sa batas at serbisyo publiko ay naging matibay na pundasyon ng pamilya sa paglilingkod sa bayan. Noong kanyang kabataan sa St. Scholastica's College, naging aktibo si Senri sa sining tulad ng Glee Club at teatro. Sa maagang edad namulat ang kanyang kamalayang panlipunan sa impluwensya ng kanyang ina, kaya't sumali siya sa Noise Barrage noong 1978 sa edad na 12 at nag-organisa ng mga kilos protesta laban sa Bataan Nuclear Power Plant noong high school. Nagtapos siya ng Social Sciences sa Ateneo de Manila University noong 1987. Nagtrabaho bilang mamamahayag at naging co-founder ng Akbayan noong 1998. Mula nang pumasok sa politika noong 2004, isinulong at pinamunuan niya ang mahahalagang batas tulad ng RH Law, SOGI Equality Bill, Mental Health Act at Bawal Bastos Law. Bilang tanging senador ng oposisyon na muling nahalal noong 2022, kinilala siya bilang pinuno nito. Pinamunuan ang matagumpay na kandidatura ng kanyang mga kasamahan noong 2025 at kasalukuyang nangunguna sa iba't ibang pangunahing komite sa Senado. Bukod sa sarili niyang mga tagumpay, nagmula rin si Senri sa isang pamilyang may malaking ambag sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang kanyang tiyahin na si Daisy Hontiveros Avellana ay pinarangalan bilang National Artist for Theater noong 1999 at tinaguri ang First Lady of Philippine Theater, kasama ang kanyang asawa na si Lamberto V. Avellana, na isa ring national artist at kilalang kauna-unahang Pilipinong direktor na nakapagpalabas ng pelikula sa Cannes Film Festival. Sa larangan naman ng musika at pananampalataya, ang kanyang tiyuhin na si Father Eduardo Hontiveros S.J. ay tinaguri ang Father of Filipino Liturgical Music. Siya ang nag-pioneer sa paglikha ng mga Tagalog na awitin para sa Misa Katoliko, kabilang ang mga kilalang kanta tulad ng Pananagutan, na nag-iwan ng permanenteng marka sa paraan ng pagsamba ng mga Pilipino. Ipinakita rin ng iba pa niyang kapamilya ang natatanging pamumuno sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kanyang tiyahin na si Nita Hontiveros Lichauco, ang Mother of Animal Welfare in the Philippines, ang muling bumuhay sa Philippine Animal Welfare Society o POS noong 1986 at naging pangunahing puwersa sa pagpasa ng makasaysayang Animal Welfare Act noong 1998. Sa larangan naman ng journalism and corporations, ang kanyang kapatid na si Pia Hontiveros ay isang veteranong broadcast journalist at dating chief correspondent ng CNN Philippines na naglingkod din ng matagal sa ABS-CBN at ANC. Samantala ang isa pa niyang kapatid na si Jingay Hontiveros Malvar ay isang kilalang leader sa corporate social responsibility bilang Vice President sa Aboitiz Equity Ventures, kung saan pinangungunahan niya ang mga inisyatiba sa sustainability, agripreneurship at kapayapaan sa Bangsamoro. Kilala rin ang pamilya ni Senri sa larangan ng musika at sports. Ang kanyang pinsan na si Lea Navarro ay isang sikat na OPM singer noong dekada 70 at 80 na nagpasikat sa kantang Isang Mundo, Isang Awit at public activist sa Black and White Movement. Pinsan din niya ang dating PBA player na si Dondon Hontiveros na tinawag ding Cebuano Hotshot na pumasok na rin sa politika bilang dating konsehal at vice-alkalde ng lungsod ng Cebu. Samantala pamangkin naman ni Senri ang kilalang OPM artist at gitaristang si Barbie Almalbis na naging leader ng mga bandang Hungry Young Poets at Barbie's Cradle bago nagkaroon ng matagumpay na solo music career. Ikinasal si Senri noong 1990 kay Francisco Frank Barakel Jr., isang kapitan ng Philippine Constabulary at dating pinunong editor ng The Corp sa PMA. Nagsimula ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng mga liham matapos mabasa ni Frank ang essay ni Risa sa kanyang yearbook habang ito ay nag-aaral at isang aktivista sa Ateneo.
Nagkaroon sila ng 4 na anak bago ang maagang pagpanaw ni Frank noong 2005 dahil sa atake sa puso, sanhi ng matinding atake ng hika. Dahilan upang mag-isang palakihin ni Senri ang kanilang mga anak na sina Kiko, Isa, Iyana at Sinta. Ang karanasan sa pagpapalaki ng mag-isa sa 4 na menor de edad na anak ang humubog sa pananaw at advokasya sa mga pulisiya ni Senri. Madalas niyang itampok ang buhay bilang solo parent, bilang primary driving force sa likod ng kanyang mga proposed bills, kabilang ang Expanded Solo Parents Act, ang 105-day Expanded Maternity Leave Law at iba't ibang family health program. Ang panganay niyang anak na si Kiko Barakel ay 33 years old na ngayon. May karanasan siya sa non-profit at public policy, kung saan nakatuon siya sa mga development projects, communication and community engagement. Noong 1 taon ay na-engage siya sa girlfriend niyang si Hannah na ikinatuwa naman ni Senri. Ang pangalawa na si Isabella Isa Barakel Bermejo ay 31 years old na at aktibo sa larangan ng sining, kultura at pamamahala ng programa. Madalas ding lumahok sa mga forum na nagsusulong ng karapatan at kakayahan ng kabataan at kababaihan. Graduate siya ng Bachelor of Arts in Communication and Media Studies sa Ateneo de Manila University. Si Helena Marie Iyana Barakel naman, na siyang pangatlong anak ni Senri, ay 29 years old at nakatuon sa Research, Policy Development and Civil Society. Graduate siya sa Ateneo de Manila University ng Bachelor of Fine Arts in Creative Writing. Founder at animal welfare advocate siya ng Levi's Furry Friends. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa HepMill Philippines, isang network of technology-driven media companies na nagsisilbing mapabuti ang buhay ng milyon-milyon sa Southeast Asia sa pamamagitan ng engaging and entertaining content. Ang kanilang bunso naman na si Sinta Barakel, na kasama ng senadora na dumalo sa katatapos palang na SONA, ay 25 years old at aktibo sa mga campus organization. Kasabay ng kanyang pagiging student leader, tinutulungan din niya ang mga advocacy ng pamilya para sa mental health and awareness ng mga solo parents. Itinuturing ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang mga anak bilang kanyang pinakamahalagang gantimpala at gabay sa buhay. Itinataguyod niya ang isang bukas at progresibong tahanan kung saan malayang na ipapahayag ng kanyang mga anak ang kanilang sarili, na ipagpapatuloy ang kanilang mga mithiin at isinusulong ang iba't ibang social advocacy. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Share your thoughts in the comments section below.